Magandang araw, mga kabugtaw. Kung napansin nyo sa Facebook, hindi na bugtaw yung pangalan ng vlog natin, kundi Hungry Mind. Kasi yung sinabi ko nga nung nakaraan, na-suspend yung Facebook ko. Tapos nung nag-appeal ako, na-restore naman, pero yung bugtaw page ko nawala na. Actually, pangalang beses na yan na nawala. Tapos nung sinubukan kong gumawa uli, hindi ko na magamit yung salitang bugtaw. Kaya naghanap ako. So ito muna yung Hungry Mind. Pero may mga nagsabi din sa akin na mas maganda daw itong Hungry Mind kaysa sa bugtaw kasi ang layunin sana ng bugtaw na yon ay gisingin yung mga nagtutulog-tulugan. O yung tulog talaga, yun ang mas madaling gisingin. Pero ano sa tingin nyo, mas maayos na titulo, bugtaw o Hungry Mind ay gutom na kaisipan, gutom sa informasyon. I would appreciate if you can give me feedback or vote kung alin ang preference nyo, bugtaw ba o hungry mind. Eh, ang pag-usapan natin ngayon ay espionage, spy. Kasi natutuwa ko sa mga balitang lumalabas recently, yung mga Chinese spy daw, eh matagal na yan, tapos wala na, palabas sila sa dyaryo, sa TV, sa social media, tapos wala namang follow-up, wala namang sinabi kung na-convict ba yun. Yung iba nakakatuwa pa kasi umakyat lang ng niyog, naglagay ng CCTV, spying na raw sa mga barko na dumadaan dyan sa Zambales ba yun? Nakakatuwa kasi hindi na talaga kailangan yun eh. Himay-himayin natin kung ano ba itong spying na ito at saka kailangan pa ba ng mga espiya ngayong panahon in this age of internet, electronics, no? Satellite, no? Parang nagiging obsolete na si James Bond eh. No? Pero tingnan natin. Ang salitang spy ay galing sa Pranses na espier, meaning to watch closely, no? Or espioner, to spy. Then ang espiya, espion, no? To watch closely. Tingnan ng malapit or masigasig, no? Ah, maraming maraming ano, para makita natin kung talagang kailangan pa bang mga spy ngayon o kung kailangan pa ng Chinese ng human spy para sa Pilipinas kasi ngayon kita na lahat eh sa satellite, no? Mamomonitor na lahat, no? Yung tawag mo, yung website mo, ma-hack na yan, no? Ah, naalala ko noon yung mga unang generation ng intercept, kailangan sundan mo pa yung subject mo kasi yung pick up ng intercept doon sa cell site kung saan nagtatransmit yung subject mo. Pero ngayon hindi na, no? Basta may number ka lang kahit nasaan ka man sa mundo, nasaan man sa mundo yung subject mo, mamonitor niya na. Lahat ng tawag, ng text, no? Pati mga picture dyan sa cellphone, pwede na mabuksan yan, video, lahat yan makukuha na. No? Dati may mga listening device pa, mga parabolic ba. Pero ngayon hindi na. Tutukan lang ng satellite yung building, yung meeting nyo, ma-monitor na lahat. No? So, yun. Maraming tricks sa espionage. So, may 16 akong na-enumerate pero hindi ko tatalakayin ang lahat. Yung sa tingin ko lang yung relevant, no? Halimbawa nito, yung false flag, chicken feed, canary trap, agent provocateur, prank organization, honey trapping, need to know, cut out, dead drop, double agent, non-official cover, one-time pad, number station, stenography, confusion agent, clandestine cell system, limited hangout, laser listening, honeypot website, at uh, insecto to per. Itong mga trick sa espionage. So, karamihan dito, ano na eh, obsolete na rin eh. Yung mga tulad ng dead drop na yan, yung espiya, para mag-translate ng information niya, no? Sa dyaryo, sa mga mailbox, markahan, tapos susunod yung agent, i-pick up. Wala na yun. Obsolete na yun kasi sabi ko nga ngayon electronic na. Pero tingnan natin ibang trick of espionage at tingnan natin ba kung talagang kailangan pa ng spy
ng China dito sa Pilipinas. Kasi nakakatuwa, in fact, may napanood akong 60 Minutes about Chinese spy in the US. Nakakatuwa din kasi tulad ng isa doon na binulgar nila, yung economic espionage ng China na ninanakaw daw ng China yung technology ng US. Medyo nakakatuwa kasi napaka-advance ng technology, science and technology, research sa China, tapos bakit kailangan pa nila magnakaw sa US? Tulad isang halimbawa binigay noon yung wind turbine, yung mga windmill ba na nag-produce ng elektrisidad. Eh kung nasa inyo pala yung technology na yan, ninakaw ng China, Amerika, ba't doon pa din nyo na ginawa yung mga wind turbine na yan? Oh, kaya medyo nakakatuwa talagang maraming consistencies. Napansin ko lang, kahit sa YouTube mag-search kayo, simula nung pivot to Asia ni Barack Obama noong 2011, no, ang dami ng lumalabas na paninira sa China. Isa lang nga itong mga Chinese spy. At saka yung narrative, pareho dito sa mga naratibo sa Pilipinas, no, na iniispiyahan ng China yung government agency. Ano ba makukuha nila sa Pilipinas? Oh, wala namang nuclear program ng Pilipinas. Oh, in terms of science and technology research, wala naman. Kulelak naman. Ano pa makukuha nila sa Pilipinas? Movement ng barko, kitang-kita naman lahat yan sa satellite, no? Kahit yung mga pinag-uusapan nila dyan sa mga opisina nila, pwede na sa satellite yan. Maririnig at maririnig yan. Makikita pa nga na parang camouflage or parang silhouette lang na nagmi-meeting kayo sa mga road. Ganon ka-advance ang communication electronic spying ngayon. So, kailangan pa ba ng human spy? In some cases kasi, kailangan ng human agent halimbawa sa case ng false flag operation, no, na parang pinalabas mo na yung kabila yung gumawa ng krimen, yung pala kayo-kayo lang tulad ngayon, winarningan nila na baka daw atakihin ng Iran ang west coast ng Estados Unidos ng mga drones. So sabi ni Colonel McGregor, imposible yan kasi hindi gagawin ng Iran yan kasi alam ng Iran na maraming Amerikano ang anti-Iran war. So pag ginawa nila yan, mas maraming magagalit na Amerikano sa Iran kaysa magalit sa kanilang gobyerno. So sabi ni Colonel McGregor, hindi gagawin ng Iran yan. Pero ito na, nakita ko kanina sa post ni David Icke, may mga nawawalang drone daw sa US military bases. Naku, baka yun na gamitin nila para mag-strike sa Amerika. Tapos ipalabas na ginawa ng Iran o yung remember the main, yun ang mga false flag. Yan, kailangan mo ng tao talaga dyan. No? Ah, yeah. Yung ito, yung mga agent provocateur, no? Mga deep penetration agent, mga instigator sa mga rally tulad ng nangyari sa Iran. I-incite mga tao, you organize rally, you fund that. Diyan magaling ang mga Amerikano, no? Yan, kailangan ng human element. Yan, dyan. Pero, actually, Amerikanong gumagawa yan dito sa Pilipinas, yung rally ng mga kaliwa, kasi alam naman natin, yung kaliwa ay funded and supported by the CIA. Yung mga rally nila against China, against West Philippine Sea, yung mga pamalakaya, yung mga bayad muna, yung mga akbayad. Sila yung nagra-rally, yun, ang instigation. Kano yun. No? Kay Raymond Powell yun. In fact, yung water cannoning incident sa Sabina Shoal, ano yun, operation ni Tariela yun, sa kanila Raymond Powell. Yun, si Raymond Powell, yun talaga ang dapat hulihin at i-deport kasi yun ang agent provocateur dito sa Pilipinas, no? Nakausap ko mga Coast Guard, sabi nila, yung mga nangingisda dyan na binira ng water cannon ng Chinese Coast Guard, hindi taga Palawan yun. Kasi wala talagang taga Palawan ang nangingisda dyan kasi masyadong malayo yan. Talo sila sa gasolina. Ang impormasyon ko dyan, mga paramilitary group na yun, ng mga kaliwa, pamalakaya, na galing pa ng Manila, dinala doon para i-provoke yung Chinese Coast Guard para pag kinanyon sila ng tubig, yun, incident na naman yun, propaganda na naman yun. No? Kaya nga, may BIFAR tsaka Coast Guard ng mga barko na escort nila kasi yun ang nagsusupply ng fuel sa kanila galing Manila papunta doon sa Sabina Shoal, no? Pati pagkain nila, no? Ito rin, mga front organization, no? Yun, akbayan, media, mga media, na document niyan, paano
pinifinance ng National Endowment for Democracy, itong Rappler, itong mainstream media, TV, radyo, no, may mga trolls pa sila, no? Uh, kunyari daw mga NGO group concerned sa environment, diyan magaling yung mga grupo ni George Soros na marami yan all over the world. Yun pala, mga instigator, yun pala, collecting data, no? Covert agent, no? Honey trapping ito yung tinatawag na espionage, no? Bigyan mo ng babae or ng bababae, ng lalaki, kunan ng kamera at saka iba blackmail. May isang episode tayo noon sa Bugtaw, ang pamagat ay MICE, MICE. Yun ang formula ng CIA para mag-recruit ng agent, no? Either money, ideology, yun ang pinaniniwalaan mo, o reliyon, then compromise like blackmail, and ego, no? Na spy ako, CIA ako, yun. Yun, MICE, money, ideology, compromise, ego, yun ang sex espionage, no? Uh, Meron din mga non-official cover tulad ng mga NGOs, yun parang mga front din, or they never exist, or even kung ano kasi, ngayon sa Middle East halimbawa may mga private contractor na mga grupo like Blackwater, mga armado, ganyan na rin ang mga spy agency. Kunyari daw think tank tulad yung Strat Base na yan, is Amerikano naman yan eh, no? Kunyari think tank yun pala, no? Nagtiting tank kung paano gumawa ng propaganda laban sa kalaban na perceive nila tulad ng China, no? Yun, ito, clandestine cell system, maraming cell. No? Bakit siya? Para pag nahuli yung isa, hindi malaman yung iba o hindi nila nga alam na pareho pala sila. Marami, no? Ito, wala na ito, mga laser listening device, obsolete na rin ito. So spying is really collecting information or covert operation. No? Diyan magaling ang CIA, no? In fact, sa CIA, ang organizational structure nila, may director, tapos may tatlong deputy, DDSI, DDSO, DDST, Deputy Director for DDI, no? Deputy Director for Intelligence, yan ang intelligence gathering, analysis, no? etc. Then, Deputy Director for Operation, yan ang mga covert operation, mga regime change, mga assassination. Then, believe it or not, DDST, Deputy Director for Science and Technology. No? Parang si M sa James Bond na pinapahalagahan talaga nila yung mga equipment ng mga spy. Kasama na dyan yung satellite, yung mga intercept, mga monitoring, no, hacking, cyber warfare, andyan yan under sa DDST. So how do you collect information? Talking about collecting information, sa tingin ko naman, wala naman makukuha ang China ng information dito sa Pilipinas. Kahit movement ng barko, kita na lahat sa satellite yan eh. Kahit yung mga polisiya ng gobyerno, yung gobyerno natin ngayon, very predictable eh. No? Bangag mag-isip. Walang kababalaghan, walang analysis na kailangan. Very predictable na yung mga galaw nila. Technology, wala naman. Meron ba mga instigator, agent, provocateur ang China dito na mag-organize ng rally, mag-organize ng coup? Wala naman. Wala kang nag-rally sa Amerika dito. Kung meron man, konti. Hmm? Kung meron mang mga social media, ng mga vlog, very objective naman sila. Kaya lang lumalabas, masama talaga Amerikano. Ano ba yon? Agent provocateur ba yon? Maraming agent provocateur talaga yung mga Amerikano tulad ni na Raymond Powell, yung National Endowment for Democracy na nag-finance sa maraming media outlet, mainstream at non-mainstream, ano? Tsaka in fact na banggit ko na yan yung House Resolution 1157 ng US Congress na nag-allocate ng 1.6 billion US dollars para lang sa propaganda against China. The same pattern na nangyayari sa Ukraine noon bago magkigera, no, na sinisiraan ng Russia, hinahunt down yung mga pro-Russia na vlogger,
sina-shutdown yung mga radio station na pro-Russia, yung dapat kontrolin nilang narrative. Tulad ng ginagawa ni Taliela ngayon, yun na yung mga narrative daw ng mga anti-America, pro-China, yun dapat i-shutdown, aristuhin. No? Tigilan yung mga people-to-people relationship sa China, yung mga scholarship exchange, pero yung ibang bansa, okay lang, yung mga Ford Foundation. The same pattern. Yan ang tunay na agent provocateur. So, kahit itong Chinese spy, tingin ko worldwide operation to kasi napansin ko nga sa social media, lalo na sa YouTube, yung 60 Minutes, ang daming lumalabas documentary about Chinese spy. Oh. Ngayon lang yan eh. Talagang sinisiraan yung China na yun kasi parang may covert operation sila sa bayan nyo, sa bansa nyo, ninanakaw mga sikreto nyo. No? Parang pinapalabas masama sila. Pero actually sa totoo lang, Amerikano talagang may gawa niyan. Silang eksperto dyan. Natakot lang sila sa kanilang sariling anino. No? So, meron ba talaga? No? Alam mo, the moment nag-transmit ka kasi on air, cellphone, internet, kahit ano, radio, nobody is safe eh. Lahat yan may intercept yan. No? So no need for listening device for kuha na lahat ng satellite yan. Collection, data collection. Ang operation ng kano dito, more on covert operation talaga. Agent provocateur, no? Instigation and uh, propaganda war. Yun, gawain din ng mga espiya yun, no? Yung covert operation. Kaya mag-ingat tayo, mag-isip, no? Magmasid, mangilatis at wag basta-basta maniwala, no? Gamitin yung critical thinking.